Taong 1997, 39 na mga katawan ang natagpuan sa isang mansyon sa San Diego. Ang mga katawan ay mga nakahiga sa kani-kanilang mga higaan. Isang purple na tela ang nakatakip sa kanilang mga mukha at katawan at nakasuot ng sapatos na Nike na bagong bili lamang. Ang nangyari na ito ay agad na sumabog at naghatid ng kilabot sa mga tao. Isa sa maaring katanungan sa kanilang mga isipan ay ano ang dahilan sa likod ng mga walang buhay na katawan? Isa ba itong mass suicide o isang mass murder? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Heaven's Gate. Heaven's Gate. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Kung ikaw ay mahilig sa mga crime stories, maaaring isa na sa mga napanood mo ay tema tungkol sa kulto. Ano ba ang kulto? Ayon sa nakita ko, ang kulto ay isang grupo ng relihiyon na hindi tinatanggap ang isa o higit pang mga pangunahing katuruan ng Biblia. Ang kulto daw ay nagtuturo ng isa o ilang katuruan para ilayo ang tao sa kapahamakan o kaya naman ay isama ang isang tao sa kaligtasan. Ang Heaven's Gate ay isang grupo ng mga tao na naglalayo na makamit ang kaligtasan. Ang grupo ay itinatag ng dalawang tao na kilala sa tawag na T at Doe. Ang lalaking tinatawag na Doe ay si Marshall Applewhite. Siya ay pinanganak noong 1931 sa Texas at anak ng isang Presbyterian preacher. A good student and a class president at sa church choir ay kumakanta pa kaya siya nahilig sa musical theater at opera. Siya ay nag-aral ng philosophy at kalaunan ay nagpakasal sa kanyang high school sweetheart kung saan ay nagkaroon siya ng 2 anak. 1954, si Marshall ay pumasok ng army. Matapos ma-discharge, siya ay kumuha ng master's degree in music at noong 1959 ay nakakuha ng posisyon bilang assistant music professor sa University of Alabama kung saan sa pagtuturo dito ay nagkaroon siya ng interes sa mga aliens at UFO. Kalaunan siya ay nagtrabaho naman bilang isang professor of music sa isa pang universidad kung saan siya napatalsik dahil nagkaroon ng chismis na si Marshall ay nagkaroon ng affair sa kanyang estudyante na lalaki. Siya ay iniwanan ng kanyang asawa at ang kustodiya ng kanilang mga anak ay sa asawa niya din napunta. Bilang ang kanyang ama ay isang preacher at ang kanilang buong pamilya ay relihiyoso at conservative, ang kanyang kasarian ay hindi madaling tanggapin with open arms. Ang kanyang mga magulang ay tuluyan siyang inabandona at ang mga susunod na taon ay nalaan sa kanyang pagkanta bilang singer sa mga teatro at opera. Minsan, nang siya ay nagre-rehearse para sa kanilang opera, si Marshall ay nagkaroon ng anxiety attack. Hindi din magtatagal, ang kanyang ama ay papanaw at ang pagpanaw nito ay sinasabing nagdulot sa kanya ng malalim na depresyon. Nagsimula daw siyang makarinig ng mga boses. Ilang mensahe daw ang kanyang naririnig na galing directly from the Lord na nagbibigay ng detalye sa pinagmulan at magiging katapusan ng sangkatauhan. 1972, si Marshall ay pumunta sa ospital para dalawin ang isang kaibigan at na-admit din doon dahil sa isang near-fatal heart blockage. Sa ospital na ito, ay nakilala niya si Bonnie Nettles na kalaunan ay kikilalanin bilang si T. Si Bonnie ay pinanganak noong 1927 sa Texas. Katulad ni Marshall, ang kanyang pamilya ay relihiyoso din. Siya ay graduate ng nursing at nakapangasawa ng isang businessman at nagkaroon ng 4 na anak dito. Kalaunan siya ay nagka-interes sa theosophy na naniniwala na ang bawat solar system ay isang form of energy ng isang solar deity na may mga planetary spirit kung saan ang bawat isa ay pinangangasiwaan ang isa sa mga planeta. Siya dito ay nagkaroon ng obsesyon na naging mitsa para malayo ang loob niya sa kanyang pamilya. Si Bonnie ay pumupunta din sa mga fortune tellers kung saan minsan ang hula sa kanya, siya daw ay makakakilala ng isang tall, light-haired at fair-skinned man. At nang nakita niya sa ospital si Marshall, ay ayun na. Ang dalawa ay naniniwala na sila ay religiously destined to be with each other. Sa perfect pairing na ito,
Si Bonnie ay ginupitan pa ang kanyang buhok para magkamukha sila ni Marshall. And together, sila ay pumaroon at pumarito para kumuha ng mga tao na kanilang maililigtas sa pinaniniwalaang nalalapit na katapusan ng mundo. Ang pinakasentral ng kanilang paniniwala, ang katawan ng tao ay isang sasakyan. Ang mga followers ay makakapag-transform into immortal extraterrestrial beings sa pamamagitan ng pagre-reject ng kanilang human nature. Kapag sinabing human nature, kailangan nilang lumayo sa kahit anumang tukso, kasalanan o kasamaan. Kapag ang kanilang kaluluwa ay malinis na, sila ay makakapunta na sa heaven o sa kanilang katawagan ay next level, na naroon sa kalawakan. At sila ay makakarating doon sa pamamagitan ng pagsakay sa UFO. 1974 nang itinatag nila ang Heaven's Gate. Para makakuha ng mga tagasunod, sila ay namimigay ng mga flyers. Sa flyer ay nakalagay ang UFO at ang ideya na may physical level sa labas ng mundo. At kung ikaw ay may mga katanungan at interes sa sinasabing UFO, ay maaari kang umattend ng seminar. Ilang seminars ang kanilang ginawa at ilang mga followers na din ang kanilang nakuha at napaniwala. Maaaring iisipin mo kung sino mga tao ang nagawang sumunod sa kanilang pinaniniwalaan. Pero wag ka. Sila ay may mga kanya-kanyang matagumpay na propesyon at may mga pera. Ang mga ito ay willing na ibenta at isuko ang lahat, maging ang iwanan ang kanilang mga pamilya para makamit ang kaligtasan na sinasabi nila. Sa mga unang ilang taon ng grupo, sila ay agad na nakaakit ng atensyon. Dahil dito, isang reporter na si Robert Balch kasama ang kaibigan na si David Taylor ang nagka-interes at nag-undercover. Sila ay nakapasok sa grupo at sa kanilang stay at pagmamatiyag doon, nalaman nila na ang pangunahing itinuturo doon ay ang pagbabago sa sarili. Sa nasa isang buwan na pagstay nila sa grupo, nalaman nila na ang mga naroon ay naroon sa kanilang kagustuhan at walang nangyayaring pilitan. Ang grupo ay madalas na nagkakamping para makiisa sa kalikasan at para na din sa kanilang preparation sa sinasabing transformation at paghihintay na din sa sinasabing kanilang UFO na sasakyan. Bibilang ang mga taon na puro ganito at ang sinasabing UFO ay hindi pa din lumalapag sa mundo. Ang mga followers din ay come and go at ang grupo ay nakaka-survive higit sa mga gastusin dahil sa mga isinusukong ari-arian ng kanilang mga followers. Minsan sa isang ginawang retreat, sinabi ni T at Do na ang dahilan kung bakit wala pa ang kanilang sasakyan ay dahil sila ay hindi pa pure enough. Dahil dito, sina T at Do ay naging istrikto. Kailangan nilang isuko ang lahat at kapag sinabing lahat, kasama na dyan ang kanilang kasarian. Ang lahat ng mga followers ay ginupit ang kanilang mga buhok at nagsuot ng mga maluluwang na damit para itago ang kanilang kasarian. Wala nang lalaki at babae. Sa bahay na kanilang tinitirahan, kontrolado na din ang lahat. Meron lamang silang 6 minutes to shower at may rules pa kung paano lilinisin ang kanilang mga katawan. Pagdating sa pagkain ay dapat pare-pareho. Pare-pareho ang sukat, pare-pareho ang bilang, maging ang sauce ay dapat tama ang timbang. Hindi uso ang lamangan dito. Sa pagtulog naman, dahil sa kanilang bilang, hindi kaya na magkaroon ng tigi-tigisang higaan. Kaya mayroon silang shifting sa kung sino ang gagamit nito. Mayroong 3 shifts a day at sa isang kama, 3 silang makakapagpahinga. Kasabay ng pagtanggal ng kanilang kasarian ay ang pagbago ng kanilang pangalan. Siyempre pagdating dyan ay may rules pa din na dapat nilang sundan. Ang kanilang pangalan ay dapat 2 syllables. Ang first syllable bilang their name at last syllable bilang their family name. Ang kanilang family name ay OD, kaya bahala na sila kung ano ang first name na gusto nila. Meron silang Melody, Serodi at Rotodi. Ang pinakatukso at kalaban ng isang tao ay sexual desire. Para ito ay maiwasan, ang bawat miyembro ay binigyan ng kani-kanilang partner na magsisilbing kanilang bantay. Kaya sa buong araw at gabi, sila ay hindi dapat maghiwalay. Ang kanilang mga partner ay iniiba every 6 weeks para sigurado na walang madedevelop na feeling na romantiko. Dahil sa sila ay isinuko na ang lahat at nabubuhay pa din sa mundo, may gastos pa din yun.
Darating ang panahon na ang mga pera na isinuko nila ay unti-unting mauubos na para matustusan ang kanilang gawain. Habang naghihintay ng pinaka-aabangan na sasakyan, sila muna ay nakihalubilo sa labas para magkaroon ng pagkakakitaan. Ang pakikihalubilo na ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago at impluwensya sa iba, kaya ang iba ay hindi na bumalik pa. Taong 1983, si Bonnie O. T. ay na-diagnose ng cancer dahilan para tanggalin ang kanyang isang mata. Kalaunan ang cancer ay kumalat na sa liver niya at sinabihan na ang oras niya sa mundong ibabaw ay nalalapit na. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng doktor dahil sa kanyang paniniwala, siya kasama ni Doe will ascend to a higher level together. Eventually, si Bonnie ay ginupo ng cancer at namatay sa edad na 57. Sa pagkamatay ni Bonnie ay ang pagkabago din ng paniniwala ng kanilang grupo. Siyempre magtataka ang miyembro, ang pagkawala ni Bonnie ay taliwas sa itinuturo nila sa kanilang grupo. Una, ang grupo ay naniniwala na ang katawan ng tao ay isang sasakyan. Para makapunta sa next level, ikaw ay sasakay kasama ng iyong sasakyan sa sinasabi nilang UFO papunta sa next level. Ayon kay Marshall, si Bonnie daw ay nauna ng lumisan para sa kanilang next level. Ngunit ang sinasabing UFO ay hindi pa din lumalapag sa mundo. At ang sasakyan din ni Bonnie ay naiwan. Paano siya nakaalis? Si Doe sa pagkakataon na ito ay binali ang kanilang paniniwala. Hindi daw sapat na ikaw ay pure enough para makasakay daw sa sinasabing UFO. Para makasakay sa UFO, kailangan mo na ding lisanin ang iyong sasakyan. Sa ating salita, kailangan mo munang mamatay para ikaw ay makasakay. Sa pagkawala ni Bonnie, si Marshall ay sinasabing nagkaroon ng delusional thinking. Siya ay kumuha ng isang lalaking follower para maging isang assistant din. Kalaunan sinabi ni Marshall na ang kanyang sasakyan ay attracted daw sa sasakyan ng kanyang assistant. Dahil dito, may nakapagsabi na para tuluyang maiwasan ang attraction ng kanilang sasakyan, sexual desire sa madaling salita, napagdesisyonan nila na magpakapon. In total, at least 7 mga kalalakihan kasama na si Marshall ang nagpakapon. Ang kanilang grupo ay secluded o tago sa lipunan. Iyon ay dahil sa si Marshall ay takot din na pagbalingan ng gobyerno o kapamilya ng kanyang followers, kaya ilang taon din silang nagpalipat-lipat ng tinitirahan. 1992, naisipan ni Marshall na dagdagan ang kanilang bilang at magparamdam muli sa publiko. Sa ilang taon simula nang ito ay naitatag, ilang followers ang paroon at parito at sa kasalukuyan, kakaunti na ang kanilang bilang. Naisipan niya na gumawa muli ng seminars, ngunit hindi katulad ng ginawa nila noon ni Bonnie. Bigo ang kanilang pagsubok na madagdagan. Bigo sa ginawang seminars, sinubukan nila muli ang recruitment. At sa pagkakataon na ito, gamit ang internet. Gumawa sila ng website at naglagay doon ng videos para sa kanilang pagnanais na madagdagan ang bilang ng maililigtas na nilalang. Ang website na kanilang ginawa na tinatawag na Higher Source ay nagbigay din sa kanila ng pagkakakitaan. Gumagawa sila ng services doon tulad ng web designing. October 1996, ang grupo ay lumipat at nagrenta ng isang malaking bahay sa Rancho Santa Fe, San Diego, California. Ang bahay ay may 7 bedrooms at nirerentahan nila monthly for $7,000. Nasa higit 20 taon na nito mula nang maitatag ang Heaven's Gate at sila ay uhaw na para sa ascending to the next level na pinakaabangan nila. Gusto na nilang lumisan. Kailangan nila ng sign. Isang comet ang nadiskubre at nasa obserbasyon ni Alan Hale at Thomas Bopp na pinangalanan nilang Comet Hale-Bopp ang unti-unting pumupukaw ng atensyon sa mundo ng mga astronomers at lumiliwanag sa kalangitan. Taong 1995 nang una itong madiskubre at May ng taong 1996 nang maging visible ang liwanag nito sa naked eye. November 1996, isang amateur astronomer ang kumuha ng picture ng Hale-Bopp at sa kanyang nakuha, mayroong parang isang bagay ang nasa likod ng kometa. Ang astronomer na ito ay tumawag sa isang paranormal radio program para sabihin na parang may kung anong bagay ang naglalakbay sa likod ng kometa. Ang claim niya na ito ay pinabulaan na ng ibang mga astronomers kasama na ang co-discoverer na si Hale at sinabing ang bagay daw na nasa likod ay isang star lamang.
Pero syempre, internet era na yan. May mga ilan-ilan nang nagpapakalat ng something fake. Isang fake image ng comet with an object following behind it ang kumalat sa internet. And of course, ito ay kumuha ng malaking atensyon. Sa fake image na ito at ilang fake news na din, sinabi ni Marshall Odo na this is the sign. Ito na ang kanilang pinakahihintay na spaceship. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit iniwanan ni Bonnie ang kanyang sasakyan. Si Bonnie daw ay naunang iniwanan ang kanyang sasakyan para kuhanin ang spaceship na kanilang sasakyan papunta sa next level. Eto na, ang paghihintay nila ng 20 taon ay papalapit na. Bumili sila ng telescope para makita ang spaceship pero wala silang nakita. Bagamat wala silang nakita, hindi sila nawala ng pag-asa. Sa halip ay ibinalik nila ang biniling telescope para sabihin na ang telescope did not work. January 1997, ang liwanag ng Hale-Bopp ay already bright enough at maaaring makita maging sa light-polluted skies. Maraming mga tao ang nag-track sa progress ng comet at naging isang phenomenon sa internet at buong mundo. Sa paniniwala na ang telescope ay may sira at naroon talaga ang spaceship, sila ay nagready na sa kanilang pag-alis. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para iwanan ang kanilang sasakyan para sa tinatawag nilang the exit. Sa kanilang pag-iisip na pagkasunduan nila na iwanan ang kanilang sasakyan sa pamamagitan ng lason. Sila ay gagamit ng barbiturate, isang depressant drug na ihahalo sa kanilang kakainin. Matapos noon ay maglalagay sila ng plastic bag sa kanilang mga ulo para tuluyang lisanin ang kanilang sasakyan at tumungo sa next level. Pinaghandaan talaga nila ang kanilang the exit. Sa Heaven's Gate, lahat dapat ay pare-pareho. Kung may isang bagay na maganda sa kanilang grupo, iyon siguro ay equality. Lahat dapat ay equal, walang lamangan. Sila ay gumawa ng matching uniforms na may patch na nakalagay ay Heaven's Gate Away Team. Sila ay bumili din ng bagong sapatos at sa kanilang ginawang canvassing, ang sapatos na Nike na tinatawag noong Nike Decades ang kanilang nabili. Laking tuwa ng Nike employee na pinagbila nila noon at excited pa itong i-deliver sa inuupahan nilang mansyon. Gabi ng delivery na yon, nangyari ang mass suicide. Bago ang napipintong exit, ang grupo ay nag-record din ng kani-kanilang exit videos. Sa mga video sa ipinahayag nila ang kanilang free will sa kanilang gagawin. Doing this at my own free will. My own free will. Sa paglapit ng comet Hale-Bopp sa araw ay ang patuloy na pagningning ng dalang liwanag nito. Kasabay ng paglapit nito sa araw ay ang pagsulpot din ng buntot nito o sa kanilang katawagan ay comet tail. At ito maaari ay isang kumpirmasyon din ng pinakaaabangan na sign ni Marshall Odo. Sa buntot ng comet na yon, maaari ay naroon ang kanilang sasakyan. Ang Hale-Bopp ay naitala na papalapit at pinakamalapit sa Earth, March 22, 1997. March 24 nang kanilang sinimulan ang nakatakdang paglisan. Ang mga followers ay hinati sa 3 grupo. Ang Group 1 na may 15 followers ang unang kakain ng may halong lason at iinom ng vodka at ang Group 2 na may 15 followers din ang magtataklob ng plastic sa kanilang ulo. Kapag ang Group 1 ay lumisa na, ang mga plastic bag sa kanilang mga ulo ay tatanggalin, saka sila tatakpan ng purple na tela sa kanilang katawan at ang Group 2 naman ang susunod assisted by Group 3. Kapag tapos na ang Group 2, 2 followers sa natitira pang 8 ang mag-a-assist naman sa natitira pang mga miyembro. Kapag lumisa na din sila, ang 2 natitira pa ay ia-assist naman si Marshall at matapos nito, sila ay kakain na din ng lason, iinom ng vodka, saka ilalagay ang plastic sa kanilang mga ulo. Ayon sa isang source, sa 39 na mga katawan, may 2 female followers ang mayroon pa ding plastic bags sa kanilang mga ulo at walang takip na purple na tela sa katawan. Bago matapos ang set of suicides, ilang mga packages ang ipinadala ng Heaven's Gate sa kanilang dating mga miyembro in at least 1 media outlet. Ang isa sa pinadalhan ay si Rio de Angelo na natanggap ang package gabi ng March 25. Ang package ay naglalaman ng VHS tapes ng final exit ni Marshall at farewell messages na din.
Agad siyang tumungo sa mansyon sa San Diego mula Los Angeles para i-verify ang na-receive na package. Pagdating doon, isang backdoor na iniwan talagang unlock ang kanyang nakita. Siya ay pumasok na sa mansyon at kinuha ang kanyang cellphone para i-record ang kung ano man ang bubungad at kanyang madadatnan. Matapos makita ang lahat, siya ay tumawag na sa pulisya. March 26 nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng San Diego sa nangyaring mass suicide kung saan 39 na mga katawan ang natagpuan. Sa mansyon ay may naiwan pang mga tirang chocolate pudding at applesauce na maaaring may halo na lason. Ang mga katawan ay makikita sa mga kama na nagkalat din sa kabahayan at sa master's bedroom ay naroon ang kanilang leader na si Marshall. Bukod sa parehong mga kasuotan, mayroon ding nakitang ID at pera sa kanilang mga bulsa. Ang pera ay eksaktong $5.75 at sinasabing ito ay pamasahe para sa kanilang pagsakay papuntang next level. Malapit sa kanila ay mga bags din na maaaring kanilang kagamitan at magiging daladalahan sa kanilang paglisan. Maaari na para sa atin, ang kanilang ginawa ay isang suicide. Pero maaaring sa kanilang isipan naman, ang kanilang ginawa ay isang paglisan lamang sa kanilang sasakyan at panibagong buhay sa banda doon ang sa kanila ay nakaabang. Ang nangyaring mass suicide ay isa talagang phenomenon. Maraming mga bali-balita ang nagkalat at ang kanilang grupo ay binansagan ng isang kulto. Ilang mga ex-members ang nag-come forward para depensahan ang kanilang paniniwala. Sa mga ex-members na ito, 2 pa ang sumunod sa next level at sa kanilang exit videos, sinabi nila na gusto nilang makasama ang kanilang pamilya sa next level. Ang kamangmanga ng tao sa siyensya at ang pananabik ng isang grupo na makaakyat sa pinaniniwalaang kaligtasan ang nagdala at humantong sa ginawang mass suicide ng Heaven's Gate. Sa kasalukuyan, ang website ng Heaven's Gate ay still online. Ito ay maintained ng 2 naiwang mga miyembro pa at ang site ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang grupo. At ang site ay still online para sa ating mga nasa Earth pa dahil tayo ay may oportunidad pa para makasama. Ang mamuhay sa mundo ay talagang mahirap at maaaring nakilala nila sina T at Do on their lowest point of their life. Nagkaroon sila ng kaibigan, kapamilya, at sa aking nakikita ay nakapagbigay din sa kanila ng saya. Maaring dito nila nakuha ang pagtanggap na kanilang hinahanap at maaring purpose in life. Nakakalungkot lang na ang natagpuan nilang purpose ay iba sa ating pinaniniwalaan. Sa kanilang paglisan, natagpuan kaya nila ang kaligtasan na inaasam? Sana lang talaga, at kung sila ay nasa next level na, wala nang paghihirap pa. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!